Muli po, mula po dito sa ating sentro, bumabati dito sa Pilipinas, kayo pong nasa ibang bansa, loobin ng Diyos na marinig ninyo ang message na ito sa pangalawang Chronicles, chapter 17 hanggang 20 po tayo. 17, 18, hanggang 19, hanggang 20. Kaya, magbasa po tayo ang 4 pong kapitulo ng Chronicles. Ito po ang story ng buhay ni King Jehoshaphat. I know you know well, King Jehoshaphat. Sa ibang churches, kilala nila si King Jehoshaphat dahil napakarami mga messages tungkol na naugnay dito. Lalo na noong si King Jehoshaphat ay nagpuri sa Diyos. At ang alam ng mga maraming churches nung sila ay nagbigay ng mga papuri sa Diyos, ito, ang mga papuri ito ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa isang napakalaking digmaan na nangyari sa buhay ni King Jehoshaphat. Ngunit titignan natin kung ang kanilang pagpupuri sa Diyos noon ay ang resulta ay tagumpay nila sa digmaan. Di ba may digmaan dito? Ito po is aklat ng, ano ito? I'm so sorry. Chapter 18, may digmaan dito na malaki na kinaharap ng probinsya ng Juda. Konting pagpapakilala po, ano po? Ito pong si King Jehoshaphat ay pang-4 na hari sa Juda. Pang-4 na hari. Dahil ang Juda, ang probinsya ng Juda, ay binubuo ng 20 kings. 20 kings po ang nandyan sa Juda, province of Juda. At pang-4 po itong si Jehoshaphat. Yan po si Jehoshaphat. Karagdagan po ako ulit. Ano pa may dadagdag ko para makilala natin si King Jehoshaphat, ang hari ng Juda. Ang kanyang termino, ang haba ng kanyang paglilingkod bilang hari sa Juda ay 25 years. That way. Chapter 20, verse 31. Ito po ang sinasabi nung sumulat sa buhay ni King Jehoshaphat. 20 verse 31, and Jehoshaphat reigned over Judah. He was 35 years old when he began to reign. Ilang taon siya nung nagsimula maghari? 25. 25? 35. Okay. 35. Yung taon niya nung nagsimula maghari sa probinsya ng Juda. Pang-4 na hari siya. Kabilang siya sa 20 kings. And it says there, and he reigned 20 in 5 years in Jerusalem. O di, 35 siya nagsimula, 25 nung yung kanyang termino. Tama ako na, Okay. Ngayon, puntahan natin. Alam kong kilala nyo si King Jehoshaphat. At maraming mga katuruan ang lumitaw dito. Isa nito ay ang pagka ikaw ay nagpupuri sa Diyos, magbibigay ang Diyos ng tagumpay sa iyo. Yan. Isa sa mga katuruan ng mga churches. Kung ibabalik na rin natin na hindi totoo na ang kanyang pagpupuri ang bunga niya ay tagumpay sa kanyang digmaan. Papakilala ko po ito si Jehoshaphat. Dito po sa 17, try natin. Verse 1. And Jehoshaphat his son reigned in his stead. Napatay kasi yung kanyang ama na si
Anong pangalan ng kanyang ama? Asa. Sa 16 verse 13, ang kanyang pangalan ng kanyang ama ay Asa. Kaya ang sabi niya, itong si Asa, pinalitan na ng kanyang anak. Kumalit ay ang si Jehoshaphat. 17 na ito, verse 1. And Jehoshaphat his son reigned sa kanyang lugar in his stead. At itong si Jehoshaphat, verse 1, and strengthened himself against Israel. Pinalakas ni Jehoshaphat ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging hari, ang kanyang kingdom laban sa Israel. Alam niyo yung Israel? Ang tinutukoy ng author na Israel ay ang 10 tribes. Sapagkat dito sa Judah, 2 tribo lang ang nandun. Ang tribo ni Judah at ang tribo ni Benjamin. Pero yung 10 ay nasa southern. Itong 10 ito, nandiyan si Issachar, nandiyan si Levi, nandiyan si Dan, nandiyan si Gad. Basta yung 10 tribes nandun sa kabilang kaharian. Kasi mula nung magkasama ito si Solomon, nagkasama siya na napakaraming mga babae at hindi pa Hudyo ang kanyang inasawa. At pagkatapos lahat ng Diyosan ng mga asawa niyang mga hintil, ay sumamba itong si Solomon. Kaya, nung natapos itong si Solomon, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak. Dito sa Judah, hinati na ng Diyos yung 12 tribes. Hinati na ito sa 2. Napunta ang 10 doon, napunta ang 2 dito sa Judah. Ang sakop ng 10 tribes ay ang Samaria at ang Galilee. Para maintindihan natin. 2 probinsya ang kinaroroonan ng 10 tribes. Isang probinsya ang kinaroroonan ng 2 tribes. Nandiyan ang Judah, nandiyan yung Benjamin. At yan ay sa probinsya na Judah. Clear na po tayo. Kunting lang yan para maintindihan po natin. Ngayon po, nung siya ay naging hari, ang kanyang unang ginawa ay palakasin ang kanyang puwersa. Ang kanyang ginawa ay mababasa nyo. Unang-una, ang patas ng Diyos, ang kanyang naging in-expert niyang mabuti. Pinaghusay niyang mabuti sa chapter 17. Ito'y laban sa 10 tribes. Ang batas ng Diyos ay nandyan sa 17. Nandyan ang mga tagapagturo, nandyan ang mga prinsipe. Libang doon, ang kanyang armed forces. Yung kanyang sandatahang lakas ay pinalakas niya laban sa 10 tribes. Ayan po siya. Tignan natin mabuti, sa verse, what? Verse 2, he placed forces in all camps and cities. Yun yung kanyang pagkakanda. Pagkatapos noon dun sa verse 3, and the Lord was with Jehoshaphat. Pakinggan nyo mabuti, And the Lord was with Jehoshaphat. Ang Diyos ay nasa kay Hari Jehoshaphat. Ano ang dahilan bakit ang Diyos ay nasa kanya? Because he walked in the first place. Dahil itong si Jehoshaphat, yung unang mga taon niya ay nilakaran niya yung mga daan ng kanyang apong na si David. Yung kanyang unang mga taon sa kanyang paglilingkod. Wala siyang ibang sinundan, kundi yung Diyos ni David. Hinanap niya ang Diyos ni David. At yung daan ni David, ng kanyang apong, ang kanyang sinusundan. Dahil, ang sinusundan ng kanyang apong na si David, yung kanyang lolo, ay ang mga salita ng Diyos. Verse 4. And so to the Lord God of his father, and walk in his commandments, and not after the doing of Israel. Ang 10 tribes, iba ang ginagawa ng 10 tribes. Hindi ang Diyos ang kanilang sinusundan doon. Samantalang sa Judah, sinusundan nila ang Diyos. Kaya na pinoprotektahang mabuti ni Jehoshaphat ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ang spiritual nilang kalagayan, kanyang pinatibay. Ang puwersa niyang militar, pinatibay niya ito dahil may salita ang Diyos na nandoon.
At ang kanyang espiritual na buhay sa ilalim ng kanyang pamumuno at ang mga tao, pinagtibay niya dahil nagtuturo siya sa lahat ng bahagi ng Juda ng salita ng Diyos. Nabasa niyo? Ano po yun? Yan o. Tignan natin. Pagpatuloy natin ipakilala itong si Jehoshaphat. Nung umusad na ang panahon, naglakbay ang mga panahon, dito nakatala sa chapter 18, nabasa rin po yung alam ko, dito po nakatala ang mga taon ng pagbagsak ni Jehoshaphat. Bumaliktad si Haring Jehoshaphat. At nakatago ito sa maraming mga teachers at preachers sa church. Hindi binabanggit na itong si Jehoshaphat, backslider po ito. Titignan natin kung paano ito nangyari. Ay, kabisado man kayo yung si Jehoshaphat, yung kanta natin, yung kanta natin? Noong unang panahon, sa aklat ng Kronika, may hari sa Juda. Hindi ba banggit? Backslider ito. Tignan natin, yung kanyang pinakaingat-ingatang bansa, probinsya, yung kanyang espiritual, ang espiritual ng iba, tignan natin ang kanyang ginawa. Chapter 18. Ito tayo. Noong unang-unang mga taon ni King Jehoshaphat, pinaghahandaan niyang mabuti. Iningatan niyang mabuti ang kanyang bayan, ang kanilang espiritual, ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Laban sa 10 tribes. Ngunit ngayon, itong si King Jehoshaphat, ayon sa author nito, siya rin ang nagbukas ng isang napakalaking pintuan upang babagsak sa kamay ng kaaway ang kanilang espiritual na kalagayan. Naglagay siya ng panganib sa kanyang bayan. Naglagay siya ng panganib, bumagsak ang espiritual ng Juda. Ito ay sa ganitong dahilan. Mababasa nyo sa verse 1. Now, Jehoshaphat had riches and honor in abundance. Dahil pinagpala siya ng Diyos, dahil ang kanyang mga lakad, noong unang mga taon niya ay napakabuti. Now, Jehoshaphat had riches and honor in abundance. And join, ito yung nakalugtong, and join affinity with Ahab. Itong si Ahab, siya naman ngayon ang hari ng 10 tribes. At itong si Ahab, para sa inyong kaalaman, napakasamang hari ito. Siya yung pumatay ng isang tao na mayroong lupa na hindi niya binili, talagang pinatay niya yun. Dahil mayroon siyang asawang napakasama. Sinusunod niya lagi yung kanyang asawang napakasama. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Jezebel. Ang hindi maganda dito, na nakalagay dito, itong si Jehoshaphat ay bukas ang kanyang loob. Yung salitang affinity, yung kanyang anak, pinag-asawa niya doon sa anak ni Ahab na napakasama. Naging biyanan niya, naging, abalahin niya itong napakasamang hari ng 10 tribes. Alam natin na ang hari, binubuo ito ng 19 kings. Yung Israel, ang tawag doon is Israel. 19 kings yan. At lahat ng 19 kings na ito ay napakasasama. Dahil, una sa lahat, iba ang kanilang mga pagsamba. May ribulto ang 10 tribes na ito na 2, ginto. At liba doon, iba yung kanilang mga fiesta na ginawa noon.
At 5 doon, iba ang kanilang mga tagapagturo. May mga false prophets dito, ang dami. Ginusto niyang maging balae ito. Kaya yung salitang affinity ay yung nakipagkasunduan na mag-asawa ang mga hindi dapat mag-asawa. Kagustuhan ng mga anak, ng mga lolo, lamang ang mga ito. Hindi noong mag-asawa. Clear ba tayo doon? Ganun siya. Siya ang nagbukas nito. At diyan, yung bagay na kanyang ginawa, isa lamang yan sa chapter 18 verse 1. At makikita mo isang tiyak na panahon yung sinasabi ng author. Verse 2, and after a certain years, he went down to Ahab to Samaria. Siya na ang bumisita doon sa kanyang balae na napakasama. Bumisita na siya. Makikita na niyo yung pagbagsak ni King Jehoshaphat. At 5 doon, tinanong na siya ng kanyang balae, makikidig ba ako ngayon? Samahan mo ba ako, balae? Siyempre, yung tao ko, ako, tao mo rin, yung tao mo, tao ko rin, ikaw ay akin, ako ay iyo. Yun na ang salita ni Jehoshaphat, na noon, iniiwalay niya ang kanyang sarili. Doon sa 10 tribes, dahil napakasama ang mga ito. Tignan niyo mabuti ang sinasabi niya rito. And verse 3, and Ahab, king of Israel, said unto Jehoshaphat, king of Judah, will thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered, I am as thou art, and my people, ako'y sa'yo, maging ang aking mga tao. And we will be with thee in war. Sasamahan ka namin. Punta tayong dalawa. Pwersa mo, pwersa ko. Ang kalooban mo, kalooban ko rin. Pero sabi ni King Jehoshaphat, meron bang, pero mag-inquire muna tayo, meron bang prophet dito? Mag-inquire tayo, nabasa niyo, di ba? Sabi niya meron, 400. O may sarili siyang prophet, 400, ito si Ahab. Yan, magsasabi yan ng totoo. Kaya nung pinatawag nila ito, bago digmaan, ang sabi ng 400, na prophets ni Ahab ay, ibibigay ko sa iyong kamay ang inyong mga away. Magtatagumpay ka. Di narinig nila ito. Ngayon sabi naman ni Jehoshaphat, meron pa ba? Wala namang ibang prophet. Sabi ng hari Ahab, meron pero wala siyang wala siyang ibang sinabi kundi yung laban sa akin. Hindi siya naghubula sa akin ng mabubuti. Puro laban sa akin. Pakinggan nga natin. Di kinuha nila sa bilangguan. Si Ahab, meron siyang bilanggong tunay na tagapagturo. Yung tunay na tagapagturo, yun ang kanyang binilanggo. Kaya nung magsalita, yung di pinasundo. Sabi ng 400, magtatagumpay daw ang hari. Kaya, ganun din dapat ang sasabihin mo. Sabi nung pumunta doon at kunin si Micah na prophet. Pero nung kaharap na sila, iba na yung kanyang salita. Iayawan ba kami o hindi? Sabi ni Haring Ahab. Magtatagumpay ba ako o hindi? Nanglupay na yung prophet. Sabi niyo, magtatagumpay ka. Sabi ko sa iyo, iba yung kanyang salita Ano ba talaga ang totoo? Sabi ni propeta ay nung Haring Ahab. Hindi ka magtatagumpay. Dahil nakita ko ang Israel, ang 10 tribes, parang tupa na walang pastor. Sabi ko sa ibang pagka naghula yan, laban sa akin ang laki. Ito. Nagpatuloy silang humarap sa digmaan. At yung Syria na kanilang kalaban, sabi nung kanilang leader, huwag niyong papatayin yung hari. Siyempre may damit hari Pagkikita mo yung damit ng hari, ayaw huwag niyong sasabihin ng hari. Ang sabi ni Ahab na hari, I will disguise myself. Ikaw lang, King Jehoshaphat, ang magdamit hari, huwag mong tanggalin yan. Pero ito, tatanggalin ko ito. May usapan pala ang Syria. Yung hari, itira niyo. Di nakita nila si King Jehoshaphat.
Wala, humihiyaw si King Jehoshaphat dahil alam niya mamamatay na siya dahil ang alam niya papatayin siya. Hindi pala. Nilihisan si King Jehoshaphat. At isa sa hindi nila napagtanto na hari ng Israel ay si Ahab. At chariot ang humabol sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Humihiyaw itong anong tawag dito? Si King Jehoshaphat. Namatay yung kanyang abalayan. Siya ay nakauwi ng may kapayapaan sa kanyang probinsya. Pero pakinggan nyo ito. Pakinggan nyo mabuti ito. Dahil parang mabasa mo. Chapter 19. Ito na, nung nakauwi na siya. Patay na ang kanyang babae. Sa 34, sa chapter 18 verse 34, tapos na ang digmaan, tapos na rin ang buhay ng kanyang babae. And Jehoshaphat, king of Judah, returned to his house in peace to Jerusalem. Sinalubong siya ng isang propeta, verse 2, ng Diyos. Propeta ng Diyos, ang pangalan niya ay Jeho. And Jeho, the son of Hanani, the seer, went out to meet him and said to the king Jehoshaphat, nararapat ba na tulungan mo ang mga taong hindi makadiyos? At makanin mo ang kinamumuhian ng Diyos? Therefore, ang sabi ng prophet, ang galit ng Diyos ay isa sa iyo. Ang ayaw na ayaw ng Diyos ay hindi mo kayang i-reject yung inire-reject ng Diyos. Dapat ba nang tulungan mo yung mga nagre-reject sa Diyos? Dapat ba doon sa nire-reject ko kasama mo? Yung kinamumuhuyan ko, nakarapat ba na maki-compromise, makisama ka? Kaya ang galit ng Diyos ay isa sa iyo. Ganun pa man, sabi ng propeta, meron pang natitirang kaunting mabuti sa iyo. Meron pang kakaunting natitira. Tignan niyo ang kanyang ginawa. Galit si Amaziah. Sa chapter 25, babasahin ko. Nung magkaroon ng digmaan na ginakarap ang Judah ulit, ang hari dito ay si Amaziah. Umumpas siya doon sa 10 tribe ng sundalo. Para lamang hindi siya magkulang ng puwersa. At siyempre magkaroon ng tagumpay. Kaya umumpas siya doon sa napakasamang grupo doon ng mga sundalo. At nagsalita ang Diyos sa propeta. At ang sabi niya kay King Amaziah ay ganito. Meron ha. Ito na ang kanyang sinasabi. Verse 7, chapter 25, verse 7. But there came a man of God unto him, saying, O king, let not the army of Israel go with thee. Yung 10 tribes, huwag kang kukuha doon ng mga sundalo. For the Lord is not with Israel. Sapagkat dyan sa Israel, 10 tribes na wala ang Diyos dyan. But if thou wilt go, do it. Be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy. For God hath power to help and to cast down. Pero kung ipilit mo, nakasama mo ang sundalo ng 10 tribes, sige, pumunta ka. Pero ibabagsak ka ng Diyos. Bakit? Kasama mo, hindi talaga, wala sa Kanya ang Diyos. Amen? Ang sa nag-isip-isip yung haring Amaziah, paano na yung nagastos ko? Ano? Ang sabi nga ng propetang ito, hayaan mo na yung nagastos mo. Ibabalik yan ng Diyos. And Amaziah said to the man of God, but what shall we do for the 100 talents that I have given to the army of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. Yung nagastos mo na pang-upa, hihigitan pa yun ng Diyos, ibabalik mo. Huwag ka lang makisama sa mga taong tinatanggihan. Maraming Christians, kahit alam na tinatanggihan ng Diyos, kasama pa rin yan. Basta may pakinabang siya, hindi niya iiwanan ang taong ito.
Ipapakita niya ang buong suporta. Kahit alam niya hindi talaga ito kinalulod ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kay Jehoshaphat, kinamumuhian ng Diyos, sinasamahan mo, tinutulungan mo. Kaya ang galit ng Diyos sa inyo, pabagsak na kasi ito eh. Ito si King Jehoshaphat. Tumutulong sa digmaan. Dahil pagka ikaw ay nakipagdigma, mapapalaki ang iyong yung sinasakupan at magiging yung karangalan mo itataas at ang mga material at pinansyal na bagay ay lalaki. Dahil magbubuwis ang sino mang matatalo sa kanila. Maraming Christians ang ganito. Basta pakinabang ang pinag-uusapan, hindi iiwanan kahit masamang tao. Pero ang sasabihin ko sa inyo, kahit napapakinabangan nyo ang mga tao ito, kung ang kanilang buhay ay kinamumuhian ng Diyos, lumayo pa yun sa kanila. Dahil ayaw ng Diyos na pagka ni-reject na niya ang tao, ay katanggap-tanggap pa rin sa iyo. Doon sa awit 139, ang sabi ni David, labis kong kinamumuhian ang iyong kinamumuhian. I hate those you hate. 139 ang Psalms. Ang sinasabi ni David sa Diyos. Kailangang tanggihan natin yung mga tinatanggihan ng Diyos. Dahil hindi na tama ang kanilang makalakad. Hindi masama ito, friend. Minamahal natin sila, ngunit ang tanggihan talaga natin sila sa mga bagay, na mga espiritual na bagay, ay nararapat. Bumagsak si Jehoshaphat. At noong mayroon siyang nakikita itong si Jehoshaphat na pagkakataon pa para maibalik niya yung tiwala ng Diyos. Dahil na sinabi ng prophet sa kanya, pero may kaunti pang natitirang mabuti sa iyo. Nung binanggit ito ng prophets, yung kanyang dating sigla doon sa 17 chapter, 17 chapter, na ang Diyos ay nasa kanya, muli niya binalik. Tignan niyo mabuti. Sa chapter 18. Ay, 19 ba ito? Tignan natin, nung makarinig siya ng pag-asa pa, doon sa kanyang pagbalitan sa Diyos. Dahil ang sinasabi niya sa chapter 19, verse 3, nevertheless, there are good things found in thee. Ang ganda. May nagtitiripang mabuti sa iyo, Jehoshaphat. Kaya nung marinig ito ni King Jehoshaphat, and Jehoshaphat dwelt at Jerusalem, verse 4, and he went out again through the people from Beersheba to the Mount Ephraim. At muli siyang naglakbay mula sa Beersheba hanggang doon sa dulo ng kanyang nasasakupan, and brought them back unto the Lord, God of their fathers. At ang tao na minsan ay bumagsak, na kanyang daladala, na kanyang pinabagsak, ay muli niyang ibinalik sa Diyos. Ganda yung kanyang recovery. Ito si King Jehoshaphat. Marinig niya may pagkakataon pa dahil napabagsak niya ang Judah. Sabi niya, walang ibang magpapabago nito na mas mabilis kundi ako rin. Kaya nagsisi siya at muli, biyahe siya muli para papagtibayin ang mga tao mula doon sa kanilang pagbagsak. Kaya sinasabi ng author dito sa verse 4, and brought them back unto the Lord God of their fathers. Kaya sige, nagpursige ito si Jehoshaphat sa kanyang pagbabalik. Naglagay siya ulit ng mga judges hanggang dun sa verses na ito sa pababa para bantayan ulit ang spiritual nilang buhay. Ang mga Levites na tagapagpuno muli ay sumigla dahil dun sa pagbabalik ni King Jehoshaphat. At dahil sa nakita ng Diyos at nagpakita ng gilas itong si Jehoshaphat na muling sasariwain niya ang masiglang siya katulad ng dati, nasusundin niya ang Diyos ng kanyang amang si David,
susundan ang mga batas na ibigay ng Diyos kay Moses, naging masigla ulit sa chapter 20 itong si King Jehoshaphat. Ipinakita niya sa Diyos ang kanyang pagsisisi. Pagdating nito, nung makita ito ng Diyos, naglubos niyang pagsisisi, nagpakita ang Diyos na sumasang-ayon ang Diyos sa kanyang buhay muli. Dahil iniligtas ng Diyos, nagpakita ang Diyos na kasiglahan din sa buhay ni Jehoshaphat noong iligtas ng Diyos si King Jehoshaphat sa isang napakalaking digmaan. At yun, kung sa 20, mababasa niyo roon, nakaharap ng isang napakalaking digmaan si King Jehoshaphat. Ito yung kinakanta natin. At lumapit ang buong bayan ng Juda sa Diyos. Pinamumunuan ni King Jehoshaphat. At may nagsalita sa kanyang propeta. At ang sabi niya ay, Jehoshaphat, huwag kang matakot. Ako ang lalaban. Ako ang mauuna. Hindi mo laban ito. Laban ko ito. Ang sabi ng Diyos. Puntahan mo na lang sila. Kundi, nung marinig ito ni King Jehoshaphat sa chapter 20, umawit na sila sa Diyos ng mga papuri at pasasalamat. You know that? At hanggang dun sa pagbiyahe nila doon sa lugar kung saan ang Diyos ay makikipagdigma, kumanta po sila doon. Umawit sila dahil bibigyan pala sila ng Diyos ng isang napakalaking tagumpay sa digmaan. Hindi na sila ang gagawa. Kaya nang bumiyahe sila, habang pumunta sila doon sa lugar na sinasabi ng Diyos na doon makipagdigma ang Diyos, kumakanta sila. At nakita nila, patay na ang mga kaaway. Hindi dahil sa umawit si Jehoshaphat ng isang awitin at ang mga Levita at ang mga papari, kundi ito'y bunga ng pagbabalik loob ni Jehoshaphat sa Diyos. Kaya nagbigay siya ng tagumpay. Walang awit na nagbibigay ng tagumpay. Tandaan niyo yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Amen? Kaya po, maganda rito ay makilala na natin yung ating mga pagbagsak. Dahil katulad ni King Jehoshaphat, bumabagsak, humihina rin tayo. Ngunit kailangan tatayo tayo. Amen? At muling magpapamalas ang Diyos ng kanyang lakas sa ating harapan. Mapapagtagumpayan natin yung mga bagay na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Yan ang story ni King Jehoshaphat. Ang chapter 20 ay resulta ng kanyang pagbabalik sa Diyos. Nagpamalas ang Diyos na muli ang Diyos ay na kay Haring Jehoshaphat. Tama po? Dahil nireject niya ang mga nire-reject ng Diyos. Kaunti na lang. At sa huling yugtok ng kanyang buhay, ano ito, Pastor? Backslide ulit si Jehoshaphat. Mayroon, bagsak ulit. Ilang ba beses tayong bumabagsak? Ang sabi ni Micah, 7:6 hanggang 7, pagka babagsak ako, huwag mo akong tawanan. Tatayo ako. Ganun, tatayo. Pagka babagsak tayo, tatayo tayo. Sa 20, ito na. 31, and Jehoshaphat reigned over Judah. He was 35 years old when he began to reign. And he reigned 25 years in Jerusalem, and his mother's name was Azubah, and the daughter of Shishki. Verse 35. Tignan nga natin yung ending ni King Jehoshaphat. Parang hindi maganda. And after this, pagkatapos ng mga bagay na ito, and after this, did Jehoshaphat, king of Judah, join himself of the manor. Hari ulit doon. And after this, did Jehoshaphat, king of Judah, join himself with Ahaziah, king of Israel, who did very, you know the word very? Very wickedly. And he joined himself with him to make shapes. Negosyo na ito eh. Basta negosyo kasi pag-usapan, basta money, sige. King Jehoshaphat, oo. And he joined himself with him to make ships to go to Tarsis.
and they made the ships of in Ezion-Geber. Then, Eleazar the son of Dodava ay nagsalita kay Jehoshaphat. Laban kay Jehoshaphat, nagsalita ang tao ng Diyos. Sabi niya rito ay, because thou hast joined thyself with Azariah, the Lord hath broken thy works, and the ships were broken that they were not able to go Tarsis. Ano naman bumaling yung Jehoshaphat? Kahit napakasamang tao, basta negosyo pag-usapan, pasok mo yung negosyo mo. Pasok mo yung negosyo mo. Sa 1 Kings, chapter 22, mababasa nyo yun. Dahil maghahakot sila ng mga ginto. Nagalit talaga ang Diyos sa Kanya. Uli. Yun yung ending eh. Iwasan natin kung ang pag-uusapan ay kapakanan ng mga pamilya natin. Kung kulang man tayo sa salapi, kulang man tayo ng material, kung ang taong ito ang natatakbuhan natin, sino naman sila? Kung ang kanyang buhay ay malalagay ang buhay mo sa panganib. What? Di ba rin mamatay ka na walang-wala ka? Kaysa makasama mo ang isang taong rejected ng Diyos. Reject those who rejected by God. Ito yung ending ni King Jehoshaphat. Dumikit siya ulit sa napakasamang hari. Negosyo ang nasa isip ni King Jehoshaphat. Naggalit ang Diyos, sinira ng Diyos. Yung, ano yung ship? Yung vapor. Ang tawag doon? Yung barko na kanilang ginagawa para sa kanilang negosyo. Ganyan naman kasi yung mga Christian eh. Basta ang pag-uusapan paglabo sa mga pera, kahit kasama niya si Satanas. Ipapakita pa niya, oh yan, nakikita ng buong daigdig, kasama mo kami hanggang sa libingan. Kahit anong walang-wala tayo, pakiusap, brethren. Huwag kayong magkisama sa mga tao. May tanong ako kasi, paano ko malalaman yung mga tao rejected ng Diyos na makakasama ko? Tama ba ang tanong na ito? Anong aking gagawin? Sino ba sila? Di ba maganda ito? Kilala na ni Jehoshaphat itong kanyang babae. Pero, binigay pa rin niya yung kanyang anak doon sa anak ni Ahab. Kilala na. Kilala na natin ang mga tao kung sino sila. Kung sino sa mga Kristiyano kung dapat yung makasama. Maglalagay nga po akong yung huling yugto ng buhay ni Jehoshaphat, nagtapos lamang sa pagtulong, pagsang-ayon sa gawa ng mga tao hindi makadiyos, yung mga nirejected ng Diyos. Kay Jehoshaphat, marami kang ka-brothers sa lahat ng mga religion. Sino sila? Paano natin sila makikilala? Si King Jehoshaphat, hindi pinaniniwalaan. Sinasabi niya na ang lingkod ng Diyos, yung propeta na kanya ipinulong, talagang hindi sumasang-ayon sa kanya. May mga taong katulad ni Ahab na ang gustong mapakinggan lamang ay ang panig sa kanya. At yun, ang masinyalis ng mga taong hindi talaga makadiyos. Dahil ang gusto lamang marinig kay pastor ay yung hindi mo sila sinasaling. Sa Light of Truth Ministry, walang pinapanig ang tao. Diyan sa Light of Truth, talagang mapapahiya ka dyan. Lipat na tayo. Kung ayaw nyo mapahiya sa mga katotohanan ng buhay bilang isang Kristiyano magaling sa salita ng Diyos, hindi tayo nararapat sa Light of Truth Ministry. Dahil ang tunay ng mga tao ng Diyos ay handang mapahiya sa mga bagay na kalituan na ating mga ginagawa. Handang mapahiya kahit hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Tanggapin natin ang mga bagay na ito dahil ganyan ang totoong mga Kristiyano.
mga mananampalataya. Itong si Ahab, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Ang gusto niya ay mapakinggan lamang yung mga bubuting gawa. At sinasabi niya sa kanyang kinasasakupan, ang taong ito'y niloloko lamang tayo. Ang sinasabi niya ay nangloloko lamang ang propetang Haggai. Samantalang katotohanan ito, ang sabi ng propetang ito kay Haring Ahab, sige, kung babalik kang buhay ka, ako ang mali. Totoo yan sinabi niya. Kung talagang dito, sa 18 verse 27, kung babalik ang buhay, hindi ako tama. Niluloko ko lang ang 10 tribes. Ngunit kung hindi ka babalik, totoong nagsalita ang Diyos sa akin. Ang mga taong ito, sa panahon ito ay walang takot na magsalita sa mga lingkod ng Diyos. Sa hindi totoong masalita. Kung nakikita niyo ang lingkod niyo, ay niloloko niya kayo. You are free to go. Yun naman ang lagi kong sinabi. Kung sa inyong palagay, wala akong tinutulakan. Kung sa inyong palagay ay niloloko kayo ng Pastor Ando, para masayin niyo ang inyong mga sarili, sige po. Kahit wala kayo, maglilingkod ako. Dahil kahit nung wala pa kayo, naglilingkod ako. Ganyan ka ba talaga, Pastor? Yes. Ngunit dahil nandito kayo, mas lala akong masayang naglilingkod. Nagsisikap maglingkod. At patas-patas ang paglilingkod. Makikita nyo ang mga taong hindi dapat samahan sa kanilang mga pagtatagumpay ay ang mga taong nagsasabing ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananambang ito ay hindi totoo. Ganyan ang mga senyalis ng mga taong hindi dapat samahan. Mali ang katuruan ni King Ahab. Amen? Dahil mali ang kanyang mga tagapagturo. Pero gugustuhin ni King Ahab ang maling katuruan. Nilaway panig ito sa kanyang buhay. Ainin mo ang makinabang ka sa mga pakinabang pagka ang kaluluwa mo ay iyong mawawala. Pero may mga ganyang mga tao, kunwari mga mananampalataya, ngunit pakinabang ang kanilang mga puso. Kahit maling katuruan, yayakapin ito. Para lamang sa kapulihan at pakinabang. Ngunit tayo mga mananampalatayang tunay, pinatanggihan natin, hindi tayo sumasang-ayon sa sanlibutan. Amen? Hindi tayo sumasang-ayon sa mga taong dito na ang pakay ay sirain ng ating magandang kinabukasan sa Espiritu. Mali ang kanilang paraan ng pagsamba, ang 10 tribes. Alam naman natin, one day, isa o dalawa o apat, muli dito. Kahit alam niyong mali ang pagsamba, kahit mali ang katuruan, ay masaya kayong pupunta. Dahil sa ang katotohanan ay masigit natin tinatanggihan kaysa sa mga kalimutan. Ngunit ang nararapat, katulad din sinasabi ng mga propeta, reject those who rejected by God. Dahil ang buhay natin, kailangan maiwasan natin ang mga ito sapagkat nalagay ang ating pagsamba sa alanganin. Malalagay ang ating buhay ng banal sa hindi maayos. Kailangan ilagay natin ang ating sarili doon sa kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag sana tayong matulad kay Haring Jehoshaphat. Sayang ang unang mga taon sa kanyang buhay kung papanig lamang tayo sa mga hindi na sinasang-ayunan ng Diyos. Panatilihin yung kasama ay ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Yung kung magsalita ay iniingatan ka ng piso. Kung magsalita ay pinipili ang kanyang salita para sa iyong edification. Edification. Sa iyong ikatatatan.
Reject those who rejected by God. Dakilang Diyos, salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Ang buhay ni